Isang lolo ang nakadiskubre ng lumang larawan ng kanyang pamilya. Nang tingnan niya ito ng malapitan ay nasindak siya ng todo. Ang 83 taong matanda sa ating kwento ay nasindak ng sobra matapos nitong linisin ang kanyang atik nung nakaraang linggo. Ito ay nang matagpuan niya ang halos sira ng lumang kahon na napupuno ng mga larawan. Naroon ang kanyang mga larawan pero nung panahong bata pa lamang siya. Nakita niya roon ang kanyang ama, ang ina at ang kanyang sarili nung siya'y maliit pa at sanggol pa lamang. Pero sino ang munting babae na katabi niya sa larawan? Nang mapag-alaman niya ang tunay niyang pagkatao ay napagtanto niyang ang kanyang buong buhay ay umiikot lamang sa isang kasinungalingan. Si William Van Pelt ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pinagsisinungaling ba siya ng kanyang magulang noon? Ayon sa pagkakatanda ni William ay wala namang ibang naging anak ang kanyang magulang kundi siya lamang. Kaya naman nagawang maibigay ng magulang ni William ang lahat ng kanyang naisin noon. Pero baka panlilin lang lamang iyon para maitago ang isang sikreto na hindi niya dapat malaman. Labis na bumagabag ito kay William, kaya't hindi na nito natiis na hindi mag-imbestiga. Si William ay naging desidido at hindi nagawang huminto hanggat hindi makamit ang kagustuhan. Parehas nang yumao ang magulang ni William, kaya't hindi na niya makukuha sa kanila ang kasagutang kanyang hinahanap. Inaasahan na lamang niya ang iba niyang kamag-anak na may malapit na relasyon sa kanya. May mga bata pa habang ang iba naman ay halos kasing tanda na rin ni William. Umaasa na isa sa kanila ang makakakilala sa batang babae na nasa larawan. Unang kinatok ni William ang kanyang matanda na ring babaeng pamangkin. 2 taon lamang ang nilamang ng edad nito kay William at malamang nasa 3 taong gulang sa panahon ng larawan na iyon. Pero wala rin itong maibigay na kasagutan sa kung sino ang bata. Sa pagkakaalam umano nito ay si William lamang ang nag-iisang anak at wala nang iba pa. Dito na nagsimulang maging weirdo ang lahat. Ang pamangkin niyang si Claudia ay regular na bumibisita noon sa mga magulang ni William, kung saan ang ama at ina na ni William ang naging parang tagapangalaga ni Claudia. Kaya't ang hindi nito makita ang batang babae na yun noon ay napaka-imposible. Napaghinalaan pa ni William na si Claudia ay nagsisinungaling. Iniisip kong may mga bagay ba itong hindi sinasabi sa kanya. Ano ba ang tinatago ng kanyang magulang? Kung oo ay nasan naman kaya ang babaeng ito ngayon? Sadyang naging malalim ang pag-iimbestigang ginawa ni William. Mapunan lamang ang kanyang pagkabagabag. At nang mapag-alaman na niya kung sino iyon, ay hindi na niya nakaya pang pigilan ang kanyang luha. Nagawa niyang bumisita sa ilang kamag-anak sa ilang pang nagdaang mga araw. Subalit wala ni isa sa kanila ang may nalalaman. Tila wala na sino man sa kanilang pamilya ang nakakakilala sa munting babae na nasa larawan. Naging malaking misteryo ang bata na yon at napukaw na rin ang interes ng mga kamag-anak ni William. Nung dumating sa puntong halos sukuan na ni William ang paghahanap ng kasagutan, ay nagawa pa rin niyang dumaan sa kahuli-hulihang kamag-anak na hindi pa niya natatanong. Ito ay ang kanyang tita Ina. Kung saan natanong niya rito, may kinalaman sa bata na kasama sa larawan ng kanyang pamilya. Ang naging tugon naman ng tita Ina niya ang nagdulot ng malungkot na kasagutan sa nag-aapoy na katanungan ni William. Sinadya ni William na gulatin ang 75 taong gulang niyang tiyahin dahil alam niyang kung bibiglain niya ito sa pagtatanong ay mas malaki ang tsansang hindi ito magsisinungaling sa kanya. Kaya't nais niya itong mabigla nang hindi makapaghanda. At yun nga ang naging pag-iisip ni William bago pumunta sa tahanan ng kanyang tiyahin at gumana naman ito ayon sa kanyang inaasahan. Hinarap ni William si Ina at agad na ipinakita ang larawan sabay turo sa batang babae. Madali namang nasagot ng matanda ang tanong na ang pangalan ng bata ay Olga. Natigilan si Ina nang mapagtantong may sinabi siyang hindi niya dapat sabihin. Bigla na lamang siyang napatakip ng bibig at kinabahan. Papanong naging pabaya ako noon? Maraming taon nang nagawang manahimik. Nais ni Ina na maibalik ang kanyang nasabi pero sadyang huli na ang lahat. Sino si Olga at bakit kabilang siya sa larawan ng aming pamilya? At saka bakit halos lahat ng pamilya natin ay hindi siya nakilala o naalala man lang?
Seryosong pagtatanong ni William sa kanyang tiyahin. Si Ina ay naiyak na lamang. Ang bagay na ito ay pinananatili naming sikreto sa loob ng maraming taon. Ito ay para maprotektahan ka. Maprotektahan ako? Saan? Pinapayo ko sa iyo na huwag mo nang hanapin ang babaeng ito dahil sasaktan ka lamang niya, pero kung magpapatuloy ka pa rin sa paghahanap ng kasagutan at hindi makikinig sa akin ay magagawa mo siyang matagpuan sa Regional Archives ng bayang ito. Si William ay sadyang nalito. Naglakad muna siya papalayo sa kanyang tita Ina. Regional Archives? Ano naman ang makukuha ko doon? Ang importante kay William ay nalaman na niya ang pangalan ng babae na aksidenteng nabanggit ng kanyang tiyahin. Napatawad niya rin ito agad sa maraming taon na ginawa nitong paglilihim. Agad dumako si William sa Regional Archives para maghanap ng ilang librong naroroon. Kailangan niyang mapag-alaman kung sino ang babaeng bata na kasama nila sa kanyang magulang sa iisang larawan. Napagtanto niyang nagawa niyang mabuhay at tumanda sa kasinungalingan. At bago matapos ang lahat, ay panandali ang oportunidad na niya ito na mabuhay sa katotohanan. Ilang oras din ang inilaan ni William para mabisita ang bawat archives, kung saan natagpuan niya ang maraming impormasyon na may kinalaman sa kanyang pamilya. Ang puno ng kanilang pamilya ay nasa kabuuan ng impormasyon na iyon, mula sa kanyang kalololohan hanggang sa kanyang lolo at pangalan ng kanyang mga magulang. Pero mas madaming tanong ang nakamtan ni William imbis na kasagutan. Habang binabasa ang mga files ay naguluhan siya nang makita ang ilang bagay. Inaasahan niyang makikita niya ang nag-iisang pangalan sa listahan sa baba ng kanyang mga magulang bilang nag-iisang anak. Pero hindi nabanggit ng listahan na iyon ang kanyang pangalan. Ang nakaindika lamang sa archives ng kanyang pamilya ay ang date ng pagkasilang at kamatayan ng kanyang mga magulang. Wala nang ano paman at wala ring sino mang anak na nakaakda mula sa detalyadong henerasyon ng kanilang pamilya. Kaya't papaano ito nangyari? Waring ipinahihiwatig ng libro na hindi siya ipinanganak, hindi bilang anak ng inaakala niyang kanyang mga magulang. Pero yun ay napaka-imposible. Panglibro ang kanyang binasa, may kinalaman sa kasaysayan at henerasyon ng kanyang pamilya. Pero sadyang wala doon ang kanyang pangalan, maging ng batang babaeng nasa larawan. Dito pumukaw sa kanyang pansin ang bahagi ng isang papel na nakaipit sa pahina ng isang libro. Pagbukas ng unang dokumento ay halos hindi na niya magawang basahin ang pangalang ilang araw na niyang hinahanap. Ito ay ang ngalan ni Olga Polak. Sa pahina ng dokumentong kanyang binabasa ay natagpuan niya rin ang isang pamilyar na pangalan, Wilhelm Polak. Pinanganak buwan ng Pebrero, 3 araw ng taong 1939. Nakasaad din sa dokumento ang pagkaampon sa kanya, buwan ng Abril, 18 araw taong 1040. Ang ngalang Wilhelm ay madalas itawag sa kanya ng kanyang ina noon. Kung pagbabasihan niya ang kanyang nadiskubre ay isa lamang siyang ampon ng kanyang kinilalang mga magulang at ang tunay niyang pangalan ay Wilhelm Polak. Pero bakit nga ba ito nagawang mailihim kay William ng kanyang mga magulang? Kahit panong matanda na siya at may isip na para maunawaan ang mga bagay-bagay. Malamang na si Olga ay kanyang kapatid. Pero sino nga ba ang kanyang tunay na mga magulang at nasa na ngayon ang kanyang kapatid? Maya-maya pa ay bigla na lamang nakatanggap ng tawag si William. Isang pagtawag na siyang nagpabago ng kanyang buhay kailanman. Nagawang tawagan si William ng kanyang tiyahin na si Ina sa tunay niyang pangalan. Nag-aalala ito kung paanong nabagabag na sa sitwasyon si William. Kaya't marahil panahon na para masambit niya ang lahat ng dapat nitong malaman. Inaya ni Ina si William sa kanyang tahanan at kailangan dalhin nito umano ang mga dokumento na kanyang nakalap kung nais nitong mas malinawan pa ng mabuti. Nangako naman ang matanda na sasabihin ang lahat ng kanyang detalyadong nalalaman sa mga naging kaganapan noon. Pagkabisita ni William sa bahay ng kanyang tiyahin ay marahan na siya nitong inimbitahan na maupo sa sala. Una nang humingi ng tawad si Ina sa kanyang pamangkin at sinabing tama ang kanyang nasa isip na si Olga ay kanyang kapatid. Dito sinimulan na ni Ina ang isadula ang malungkot na katotohanan na si William umano na dapat ay nagngangalang Wilhelm at si Olga
ay kapwa-ampon lamang. Nagmula umano sila sa isang Polish family na sadyang malapit sa kinilala nilang mga magulang. Nagawang mamatay ng mga tunay na magulang ng magkapatid, bunga ng isang malalang trahedya sa sasakyan. Dito na nagawa ni James at Judy na ampunin ng magkapatid. Ang larawang natagpuan ni William ay larawan noong panahong ganap na silang naampon. 1 taon lamang si William ng mga panahong iyon, habang 3 naman si Olga. Noong mga panahong naampon na ang dalawa, ayon kay Ina, ay napakabata pa nila para maunawaan ang lahat. Isang bagay na hindi malusog para sa kahit sino mang magkapatid, ang mag-aalala pa ng mapait na pinagdaanan. Kaya't gumawa si James at Judy ng paraan para maitago ang katotohanan, at isa na nga dito ang mapaghiwalay ang magkapatid. Nang sa gayon ay kapwa sila mabigyan ng panibagong yugto ng kani-kanilang buhay. Panahon na para makilala mo si Olga o kung sino talaga siya, dahil kilala mo siya higit pa sa iniisip mo. Kilala ko siya? Sino? Pasorpresang tanong ni William. Napag-alaman ko nga sa ilang kakilala ko na nakausap mo siya ngayong araw lang. Biglang napaisip si William. Inalala ang bawat taong nakausap niya ng araw na iyon. Wala naman siyang nakausap sa Regional Archives kanina bukod sa lalaking nasa desk at nag-iisa lamang siya doon at wala namang nakasama buong araw sa kanyang pag-iimbestiga. Nais umano nila James at Judy na magkaroon ng magkapatid ng masayang buhay. Malayo sa kaunawaan at trahedyang sinapit ng kanilang tunay na magulang. Kaya't nagawa nilang ibahin ang pangalan nilang magkapatid para mangyari iyon. Nais nilang mapaghiwalay ang magkapatid sa puntong hindi pa rin ito nalalayo sa buhay ng isa't isa. Nagawang paghiwalayin ng pamilya ang 2 bata ng 5 taon at muli silang nagkita ay nawala na sa kaunawaan nila na sila ay magkapatid. Sila ay naging mabuting magkaibigan. At syempre, pinsan. Kilala umano ni William ngayon si Olga sa pangalang Claudia. Natulala si William sa kanyang nadinig. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat. Ang kanyang nakakausap palagi linggo-linggo sa tawag na inakala niyang pinsan ay kanya palang kapatid. Inalam naman din ni William kung may nalalaman ba si Claudia sa katotohanan. Pero nilinaw ng kanyang tiyahin na hanggang ngayon ay si William pa lamang ang nakakaalam ng katotohanan kanyang nalaman sa kanila, na kung nais man ni William na ipaalam ito sa kapatid ay wala nang ibang dapat gumawa noon kundi siya na mismo. Sa kabila ng lahat ay nagpasalamat na rin si William sa kanyang tiyahin. Agad na itong sumakay ng kanyang kotse patungo sa tahanan ni Claudia. Doon ay nagawang maipaliwanag ni William ng detalyado ang lahat. Dala ang ilang mga patunay. Naiyak na lamang si Claudia sa katotohanan kanyang nadinig. Sabay na sabi na nito noon pa man na sadyang kapatid na ang tingin niya dito noon pa man, na hindi niya lamang pinapansin. Nayakap na lamang ng magkapatid ang isa't isa ng may kasabikan. 1 taon ang makalipas ay naging mas malapit pa si Claudia at William sa isa't isa. Nagawa ng araw-araw na magkasama ng magkapatid, na nagawa pang magdaos ng taunang selebrasyon ng kanilang pagsasama, kapiling ang kani-kanilang mga pamilya. Marami silang sandaling nawala, kaya't binabawi nila ang lahat ng iyon dahil magkaiba ang lambingan ng magkapatid sa magpinsan lamang, na ngayon ay magagawa na nila sa huling sandali ng kanilang mga buhay.